Ayan mga ka-agri, mag-aabono ulit tayo ng itong sili natin. Abonohan na naman natin. Bali, mag-aabono tayo mga ka-agri kasi ah, nakukulangan talaga ako dun sa kwan natin, sa bulas ng sili natin. Pero kahit ganon, pwede naman talaga tayo mag-abono sa tanim natin basta sa drip irrigation. Kahit lagi-lagi tayong nag-abono, kahit na sunod-sunod yung abono natin, walang problema. Basta drip irrigation mga ka-agri kasi may kasamang tubig yan. Saka kahit pa konti-konti lang, sa drip irrigation kasi mga ka-agri, ang advantage niya, sobrang bilis lang mag-abono saka maginhawa. Hindi katulad sa mano-mano na kukuha tayo ng timba, dinidilig-dilig natin sa may puno. Masakit yun sa balakang. Saka sa sobrang tagal na proseso nun. Kaya ang ginagawa doon, kadalasan every 4 days, 5 days o 1 week. Ito kasi, ang advantage ng drip irrigation, kahit araw-araw, kaya kahit every other day, pwede kayong mag-abono. Kasi nga sobrang dali niya lang sobrang dali lang mag-abono, kaya kahit na pakonti-konti lang, okay lang 'yon. Mag-aabono na naman tayo. Ito mga ka-agri, yung abono natin. Urea. Ito mga ka-agri ay urea. Ito kung makikita nyo 4600. Itong 46 na to, purong nitrogen lang siya. Wala siyang phosphorus at potassium. Wala rin siyang kahit ano. Ito lang, urea lang siya. Nitrogen lang siya. Ang nitrogen kasi mga ka-agri, pampadahon siya. Tapos pampaberde, mabilis din siyang magdahon. Kaya kailangan natin to para mabilis bumulas. Ginagamit to mga ka-agri sa papabulas ng tanim para maganda yung magiging bulas. So ang gagawin natin mga ka-agri, tutunawin lang natin to. Bale ito mga ka-agri, tansyahan lang, walang eksaktong timbang o tansyahan lang. Pero ang tansya ko rito 3 kilo. Sa pag-aabono ng drip irrigation mga ka-agri, tansyahan lang rin. Ang nagsasabi ng abono ay yung tanim. Bumabase tayo sa itsura ng tanim, hindi yung kung ano yung nakalagay sa fertilization guide ng ibang farmer. Yun yung ginagaya natin. Ang totoo talagang paraan ng pag-abono, bumabase ka talaga sa may itsura ng tanim mo. Kung ano yung itsura ng tanim mo, kung ano yung kulang, yun ang ilalagay mong abono. Ayan, lulusawin natin. Mabilis namang lusawin tong urea mga ka-agri. Pero mas maganda pa rin, lulusawin nyo na rito bago nyo ilagay doon para yung matitira na matitigas, yung may tining, hindi na mailalagay para hindi na masama sa fertigation natin. Ang isusunod natin mga ka-agri, etong inunaw na triple 16. Mas mainam mga ka-agri, gabi pa lang tunawin nyo na para hindi na siya buo-buo, hindi na kayo mahirapang magtimpla dyan sa drum. Eto mga ka-agri, pangatlong abono ko na to dito sa may sultan natin. Ngayon, kung dati ang nilagay natin ay 4 na kilo, ngayon naman mga ka-agri ay 5 kilo na triple 16 na tinunaw.
Ha? Nakaluto ka na ba doon? Ito naman mga ka-agri, yung tinunaw na humus. Ito. Humus siya. Kailangan natin naman ng humus mga ka-agri para yung lupa natin makukondisyon siya. Tapos marami din siyang micro element na kailangan dito. Ito yung mga ka-agri ay potassium humate para makondisyon yung mga bakterya, mga micro element na nasa lupa. Ito yung ginagamit para sa ugat to mga ka-agri. Tinunaw na para hindi magbara-bara. Ayan mga ka-agri, nayari na natin yung kalahati. Tingnan natin. Yung kalahati ron, tapos na, kaya sinara natin, binukas naman natin dito. Kaya yung laman ng drum natin ay konti na lang, 1/4. Yung 1/4 na yan, ay kukonsume na yan sa may nahuli natin. Yung 1/4 na nauna, nayari na. Kaya ganyan na siya. Patuloy pa rin natin siyang hahaluin mga ka-agri kasi yung triple 14 mabilis siyang bumaba o para pantay-pantay yung pag-distribute ng abono sa may talim natin. Papakita natin mga ka-agri yung kung paano tayo mag-abono. Ayan o. Ayan siya, ganyan siya. Patak-patak lang siya mga ka-agri. Ito naman yung isa, maagos lang siya. Pero basa na. Ganyan lang yung sistema ng fertigation mga ka-agri, patak-patak lang talaga siya. Ayan, natapos na tayo mga ka-agri ng pag-abono natin. Wala pang siguro 30 minutes lang, ganun, o baka wala pa. Ganun lang kabilis mag-abono. Kaya naman kahit lagi tayong nag-abono, okay lang. Isasama na rin natin mga ka-agri yung katanungan nitong si ka-agri na kung gaano daw ba kalayo yung itong drip line natin, gaano daw ba kahaba simula sa valve hanggang dun sa dulo, sa may kadulo-duluhan ng drip line natin. Ganito kasi yan mga ka-agri. Nag-comment ka kasi, hindi mo sinabi kung gaano kalakas yung tubig mo, yung source mo ng tubig, at hindi mo rin sinabi na kung gaano kalayo yung spacing mo. Kasi ang haba ng drip line, bumabase tayo mga ka-agri sa lakas ng tubig, dalawa yan, sa lakas ng tubig saka sa layo ng spacing mo. Kasi kung malakas ang tubig mo, tapos malayo pa yung distance ng butas ng drip line mo, marami kang mapapatubigan o mahaba yung maikakadkad mo. Pero kung malakas naman yung tubig mo, tapos maiksi yung yung ano tawag dito, maiksi yung malapit lang yung butas, na yung distance ng butas mo, halimbawa 20 cm lang kasi may 20 cm, mas malapit. Kahit malakas yung tubig mo, yung parehas lang na yun, kasi buwabase nga tayo dun sa butas din ng drip line. Pero kadalasan, ito na, sasabihin ko mga ka-agri, halimbawa na lang natin na malakas yung tubig mo, yung source mo ng tubig. Halimbawa na mga ka-agri, kasi may tatlong klase ng drip line. Mayroong
Yung butas niya may tatlong klase yan. Merong 20 cm spacing, merong 30 cm spacing, merong 40 cm spacing. Kapag 20 cm spacing mga ka-agri, yung nabili mong drip line, dahil hindi mo nga sinabi, kapag 20 cm lang yung nabili mong drip line, kailangan mga ka-agri, ang pinakamalayo na ang haba lang ng kadkad ng drip line mo ay 150 cm. 150 meter. Kasi nga, pagka humaba pa doon, maaring malakas dito sa bungad, tapos yung dulo mo ay maliit na lang yung pumapatak. Hindi magpapantay, yun ang ibig ko sabihin, hindi magpapantay yung distribution ng tubig mo. Kapag naman ang nabili mong drip line ay 30 cm hanggang 40 cm, syempre medyo malayo na yan. Habang lumalayo kasi yung distance ng bawat pinch mo o bawat butas, ibig sabihin, mas kumukunti rin yung kinukonsume niya na tubig kasi konti lang rin yung pumapatak. So pagka ganon, 30 cm to 40 cm mga ka-agri yung nabili mo, mas kayang-kaya niyang itulak hanggang sa 200 meters. Yung 200 meters na yan, kayang-kaya niyang isang linya lang. Isang line. Kayang-kaya niya yan ngayon na itulak hanggang 200 meters. Wag na lang sana tayong lalampas mga ka-agri ng 200 meters kapag ka 30 to 40 cm yung ginamit yung drip line. Kasi nga baka nga hindi magpantay yung distribution, masyado nang malayo. Masyadong malakas dito sa tubig, yung tubig dito sa bungad, doon sa dulo, nagkukulang. So, ayun mga ka-agri, sana nasagot ko yung katanungan ninyo. Isasabay ko na rin mga ka-agri yung kung meron daw ba akong filter kung sakasakali. Mas maganda mga ka-agri syempre kung merong filter. Ayan, kung may nabili kayong filter na, kasi may nabibiling filter mga ka-agri na DDoS, yung malalaki. Ayan. Kapag malakas yung tubig nyo, 2 DDoS yung bilhin nyo, o kung kaya nyo 3. Ito naman sa akin mga ka-agri, improvise lang dyan, may filter dito yan. Dito, may filter siya dyan. Ngayon, tinakpan ko lang siya ng ganyan kasi may mga balot ng goma yan. Ngayon, pagka kasi naarawan siya, nagbibitak-bitak yung goma, kaya nasisira yung goma. Pagka kasi hindi naarawan, mas tumitibay yung goma. Ito, ganito siya. Ganito yung klase niya. Ganito yung itsura. Ito. Kapag hindi natakpan ng plastic to, magbibitak-bitak, kaya tinatakpan ko ng plastic. Papakita ko mga ka-agri yung filter na sinasabi ko. Babaklasin lang natin mga ka-agri. So ito yung itsura niya mga ka-agri. Inalis ko lang yung goma niya kasi medyo mahirap alisin yung goma. Ito talaga yung itsura. Ganito yung filter na ginawa ko lang. Ito mga ka-agri DIY lang kasi nga hindi nga ako nakabili ng filter. Kaya naman andito yung pwesto ng filter niya para yung papasok dito sa may drip line, na filter siya. Kumbaga alang magbabara dyan, hindi magbabara yan. Kaya nga may nagtanong mga ka-agri rin sa akin na kung hindi ko daw ba naranasan yung pagbabara ng drip line natin. So dahil nag-umpisa pa lang ako, tapos ilang beses pa lang ako nagpatubig, wala pa naman mga ka-agri na nagbabara dito sa may drip line natin. Eto, ganito itsura nya. Ayan. Ito yung itsura mga ka-agri ng filter na ginawa ko. Etong PVC na 2 inches, isinalpak ko lang din dito sa elbow na 2 inches. Ayun. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Wala siyang masyadong dumi mga ka-agri. Walang masyadong dumi. Kasi nga, ang bumubuga lang naman dito o yung konting distribution lang ng tubig kasi nga dadalawang linya lang yung sinusuportahan ng filter na to. So isasalpak mo lang siyang ganyan, no. Ito yung filter na yan, isasalpak mo lang. Pero kada mag-abono ka mga ka-agri, lilinisin mo siya para hindi lumusot doon sa may filter natin, tapos pwedeng pumunta na siya rito sa drip line natin. So ayun lang mga ka-agri, sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo. Medyo hindi ko na sinagot doon sa may comment section yung iba kasi nga medyo nahihirapan ako na magpaliwanag kasi nga hindi naman tayo technician mga ka-agri. Medyo nahihirapan ako magpaliwanag doon sa may comment section kasi nga hindi ko mas
mas marami tayong itatype mga ka-agri. Kaya kung minsan nakakalimutan ko na yung sasabihin ko. Kaya dito ko na lang kinuwan, pinapadaan yung mga katanungan ninyo. So ayun, sana may natutunan kayo mga ka-agri dito sa vlog na to. At syempre, kung may katanungan kayo, paki-comment na lang mga ka-agri at sasagutin na rin natin yan. Maraming salamat po mga ka-agri.